Hey guys, This is Ral. and Burns, and we're from the Philippines. In the second episode, let's explore one of the hottest spots in Korea, Seongsu. The retail scene in this area is a must-see. What's a Korea trip without visiting Itaewon and Hongdae? To find out what we are up to in these famous places, just keep on watching. Please like and subscribe if you haven't yet. Enjoy! Good morning, guys! Today is day 3 and it's already 11 a.m. We're now at the bus stop waiting for our bus going to Seongsu. So Seongsu is the Brooklyn of Seoul. It's going to be our first time sa Seongsu, kaya hindi pa namin alam kung anong expect namin doon. But sabi ni Mumi kanina, it's a shopping district, so baka mag-window shopping tayo mamaya. Super ganda doon. Yeah, I can't wait for that. Hey guys, so after 30 minutes of commute, dito na kami sa Seongsu area. Super na-feel ko na yung pagka-chic vibes niya. Medyo millennials and Gen Z ang mga pumupunta dito kasi puro shopping stores. So yung mga brands, hindi ko alam pero alam ni Mumi na napapanood niya sa ibang YouTubers daw. Na-check na namin yung other error. Actually, namin na-check. Nadaanan lang namin kasi may pila siya guys. So hindi kami pipila right now. Then may Kinfolk dito, Lelabo, and iba pang mga stores. Yung Kith na nakikita ko lang sa LA, andito rin. So, excited. Parang siyang university village. Ang daming mga college students, mga ganun. So, pasok naman kami. The weather right now is perfect for window shopping. Pero hanap kami ng mga stores na hindi ganun haba yung pila. The one behind us, sobrang haba ng pila. Sana check out namin yung mga items. Pero tinamad kami kasi ang haba ng pila. So, that store, yung other error, kay David Gison ko siya nakikita. Ngayon, we're gonna check out the salt bread shop. Masarap daw ang salt bread dito sa Seongsu. So, bibili kami nun. And we're also going to check out Fui Cosmetics. Yun yung nakita ko before nung first visit namin sa Korea. Pero out of stock sa lahat ng Olive Young. So, hopefully dito makascore ako ng lip tint. Parang pumunta tayo dito para sa'yo. Yung excitement ko. So, ayun. Sila Dre nga pala susunod kasi sobrang napagod siya kahapon sa second day namin. So, sunod na lang sila later. That's it! Okay guys, right behind me is Jaeyoung Sogompang. It's a salt bread shop here in Seongsu. So we're gonna try it right now. We've got this for 12,000 Korean won. It's 4 pieces already. So it has flour, butter, and salt lang. Yeah, we were across the street, maamoy mo na kagad yung bake shop. Nakakabudol yung amoy. Amoy pa lang, gusto mo nang bumili kagad. So let's try it! Ang cute din ang lalagyan niya. Ba, may certificate ba by Patissier, Mr. Chun? So cool. Okay, let's try it. Wait lang. So, ito siya sa loob. Ayan. Let's go! Okay. Oh my gosh, sobrang soft niya, guys. Lollipops. Ito, ang sarap ng itsura. Mukha siyang dinner roll na croissant shape. Pero super lambot niya ng paghawak mo pa lang. So may sobrang parang salt siya sa ibabaw nga. Okay. And let's try it. Ano pa naman niya? Parang siyang buttery. Parang croissant bread na salted. Masarap. Good. Mas masarap siya pag may Nutella siguro sa loob. Na may salt? Parang feeling ko cheese, like pimiento. Masarap. But the texture itself, masarap. Yeah, hap. Ang sarap ng texture. Sobrang chewy niya pag ginagat mo. Bilis siya mag-flatten, tapos pag ninuya mo na ang chewy niya. Try it when you're in Seongsu. Sarap. I must say, it's a typical bread. Pero yung texture niya, papanalo for me. Tsaka yung amoy. Ang sarap bango talaga. Pinipilahan din siya, guys. Ayan siya sa likod namin. Just the way I like my bread. Ito yun. Chewy, soft, and malasa siya. Newly baked. Ito pala, perfect siya i-pair with coffee. For breakfast, dapat to. With coffee. Medyo hollow yung inside niya. Pwede pa talaga magkaroon ng filling. Baka mayroong option ng filling. Walang option na filling, pero baka pwede mong lagyan ng sarili mo. Okay guys, we're heading to Fui Cosmetics kasi wala ako nabili sa Hints. Parang I have that kind of lip tint already. So, let's try Fui kasi ito talaga yung gusto ko. Yung parang matte na soft matte tint na. Basta ang ganda. Ganda ng kanila. Ang daming pop-ups dito ng cosmetics guys. Nakaka-excite. So, ito na yung Fui. Let's go! Ito na siya guys! Ito yung gusto ko makuha. When I purchase something, I get a free mini jelly keyring. Tapos meron silang lalagay na lip tint sa loob. Let's go. Yeah. Do I get the jelly keyring as well? Yeah, you can get. It's okay.
Alright, thank you. Wow, nakabili na siya. Let's go get the keyring. Let's set up the belly keyring. So I chose the pink case. Then I chose the comfort. And I put in. God. Happy ka na. Ayan, that's my free haul. Let's go. I'm happy. Hey guys, so successful ang aking free visit. I finally got the blurry pudding pot in the shade Baby. So I've been looking for this since our first trip in Korea. Sold out siya sa lahat ng Olive Young. Ubus talaga. So dito sa pop-up na store nila sa Songsu, ang daming stocks guys. Tsaka ang haba ng pila. Pero mabilis naman siya. Kaya okay lang. And for every purchase, you also get a free jelly keyring. And then you can choose a lot of shades there. So, madali lang din. You just have to follow their Instagram accounts and you show it to them, then you get the free rings. I'm so happy with the purchase. Oh my gosh. Ito yung gusto kong shade talaga. And legit talaga. Kasi dito ko binili sa pop-up store nila. I'm so happy. This is my first makeup purchase this year, I think, na ganitong price. It's 16,500 Korean won. Sulit. Happy! Okay guys, so I was supposed to go in to check out some perfume, pero their line wraps around the building. Never mind. Yay! Kami ang magluluto guys. So gagayahin namin yung tip dun sa Bloodhound series kung paano magluluto. So hintayin muna natin, diba? Tapos, we're gonna put fat ng pork. Yun yung gagawin namin. Oil. Para maganda yung luto natin. Hey guys, update. We're done with our late lunch. It's already 2:50 p.m. Siyempre, pinili ulit namin is yung grilling. And hindi marunong mag-English sila, Juman. So, turo-turo lang kami kung anong gusto namin. Pero masarap pa rin naman yung food. So we ordered yung pork belly, 180 grams per order. Per order na yun is 15,000 Korean won. Okay na sa amin siya for 2 packs. Pero siguro kung for other people or malakas kumain, baka mas madami pa orderin yun. Pero we ordered 1 per person na. So, tig 15K won kami. Ang sarap naman. Kasi pork sabi belly. niya, minimum 2 kasi dalawa tayo. Oo. So yun yung lagi nilang parang napapansin namin dito, parang kailangan lagi may minimum order yung mga kinakainan namin. 1 per person talaga. Siyempre, kasi since marami nga sila mag-side dish, para hindi abusado din yung mga tao. Tapos kanina, nagulat ako, may isang side dish doon na marinated crab. Nakikita ko lang yun sa YouTube, pero na-try ko dito na as a side dish. And sobrang sarap pala niya. Medyo weird lang yung texture kasi crab na hilaw. So para siyang kumakain ka ng raw salmon, pero crab meat siya. Masarap siya. Ito si Mumi hindi niya nagustuhan. Hindi ko nagustuhan kasi hindi ako marunong kumain. So parang sabi niya, sip-sipin mo. Tapos parang hindi ko siya masip-sip. Or ang hirap kasi may braces, pero at least nagawa niya. Tsaka nakain niya, hindi sayang yung crabs. Masarap yung timpla nila. Yeah, masarap yung sauce. Yun yung nasip-sip ko.
Lang mahulog ko to Let's go. Unwrap the gift. Layers and layers of strawberry. I like it. It's not too sweet. Sarap. Woo! Sarap. It's not too sweet. Bar. Ang laki ng subo mo Sarap. Ganyan ang strawberry shortcake. Hindi matamis. Tsaka tamis. Sarap. Extra gusto. Uy. Oh, yun eh. Ako na naman. Cheers. Cheers. Tamis ng strawberry. Ang sarap. Sarap tong layers nung chiffon cake. Then meron siyang cream, strawberry, And then chocolate. tapos chocolate sa layers on top. Sarap. Ulit. So we got this in break time cafe sa Songsu. Kinuha mo yung loob ko eh. Ako mo. Pinuha ko yung loob mo. Kasi yung side mo, ito akin oh. Hindi Ayan. Layo-layo na no, nakarating ko sa side ko. Okay, it's 4:35 p.m. and we're now back in Jongno area. Bahak. Super gloomy ngayong araw na to. Kanina medyo maliwanag pa, ngayon talagang cloudy, as in gray skies. So unti-unting pumapatak na rin yung ulan kanina doon sa Songsong area. Songsu? Songsu? Nani? Songsong. Ano yun? Songsu! Songsu area. Sobrang gray skies. Hindi ko alam kung may enjoy ko ba kasi walang ka-color-color. Pero yung Kasi malamig. mga leaves ng trees kasi yellow na rin. So medyo kahit pa paano may nakikita kaming color. As compared yesterday, maaraw, ngayon sobrang cloudy naman. Madadaanan na rin namin yung Gwangjang Market. So sisilip na rin kami. Baka doon kami after sa Jewelry Town. Kasi may gusto si Drenting nandun sa Jongno ulit. Kaya kami nandito. We're back here. Ito yung Cheonggyecheon stream, guys. Siguro ito yung end ng Cheonggyecheon stream. Kasi hindi pa ba namin nararating yung end-to-end eh. Parang ito na yung pinakaduluduluhan kasi mas less people and upuan sa may stream area. Okay guys, sarado yung Gwangjang Market. I think because it's a Sunday today. So, we're heading to the Jewelry Town. Hey guys, ang layo lang namin from the camera. Pero, mupo muna kami dito sa Jongmyo Park. Good na kami. Kanina pa kaming 11 a.m. Naglalakad-lakad doon sa Songsu. Pinlan namin pumasok sana doon sa shrine kaso may bayad so wag na muna. Dito muna kami sa park. It's already 5 o'clock and medyo pagod na kami kaya every time makita kami ng upuan, pahinga muna kami. Dito muna kami guys while waiting for sila Dre matapos doon sa Jongno area. Since kanina pa rin kami naglalakad-lakad, mag-reconnect muna kami with nature. Charot! Are they? Uy, ako nga nagsabi na gusto ko ng nature para maiba naman. Late na rin eh. Iba kasi yung feeling nung pumasok tayo ng Gyeongbokgung. Gusto ko ng ganung mga historical places na may immerse ka talaga sa sa history ng Korea. Iba talaga yung makikita mo yung architecture, kung ano yung feeling ng Joseon period or era, yung Edo period na makikita mo kung paano sila mabuhay. Yun ang interesting. Yun talaga. That's it. Pahinga muna tayo. Yay, they made it! We're here! Hey guys, so it's already 6 p.m. and we finally made it in DDP, Dongdaemun Plaza. We're just going around here. Meron mga pop-up booths na mga skincare and then dito na rin kami pupunta ng Migliore store and then Hyundai outlet store. So ito yung area na pinunta natin, first trip natin sa Korea. Yeah, so ito yung nawala yung mga shots namin kaya kakainan ulit namin yung super sarap na dumpling and bun store. Papatry namin kay Dre kasi ang sarap nun, may taro, may red bean, may pork, basta ang daming palaman. So beside that naman, ng mga murang skincare na pwede ka pa mag-discount or if not discount, super daming freebies. Kaya yun yung pupuntahan namin ngayon. Bibidyoan na rin namin ulit para when you guys are here, you can visit the store.
Boodle is real, guys. Ang dami nang nabili. Charot. Now, we just got one essential. And then, share-share na kami doon. I like this store kasi maraming freebies. Like right now, they're gonna give us two eye serum and masks din. Hey guys, it's 7 p.m. and we're back here in Dongdaemun, yung masarap na dumpling and bun store that I was talking about earlier. It's in front of Migliore. Tinry kasi namin before, super good. Yum and taro buns na di ko na pinakawalan nung last time kasi umorder kami, ganito kalalaki yung buns niya. Sulit yung bayad nyo dito kasi cheap din siya. So we ordered shrimp dumplings. Kakaiba yung shrimp dumplings nila. Buong shrimp talaga siya na naka-wrap sa wrapper. We ordered rib dumplings, thin wrapper na meat dumplings, and also the bun with red bean inside. Nabitin kami, we can just order again. Pero for now, sakto lang yung order namin, feeling ko. This is our dinner and maybe ikot-ikot tayo mamaya after dito. Oh yes, definitely. Maganda pa yung mga stores dito sa Dongdaemun area. And hindi pa naman nakapunta si Dre dito. Tapos kami before umuulan siya, kaya hindi rin namin masyado na-enjoy. Oh, dito ka rin pala siya sa Migliore nakuha, di ba? Yung jacket ko. Si Naisu. Yung gamit ko. Si Naisu, si Boodle ate girl. So yeah, let's just wait for the orders. Naisu! Yun na. For rice, ito, wait. Red bean or taro? Red bean. Yeah, Hey guys, we're done with our dinner. We're gonna go around the area already kasi nakahirap ng Sunday. Maaga nagsasarado yung mga stores, so hindi na kami lilipat ng ibang area kasi it will take time. So dito na kami sa area ng Dongdaemun. And then after that, we're gonna go home na. So, see you guys around. Okay, take 2 guys. Hindi pala namin na-record yung first. So, we're now here inside DDP Fashion Mall. This was not here nung May. Nung pumunta kami, naka-board up pa siya. So, ngayon, ang ganda na sa loob. Para siyang Platinum Mall or yung Migliore Department Store. Iba-iba yung mga stalls dito. I feel like makakakuha ka rin ng discounts dito na. Mukha. Para siyang Green Hills area. It's already 8:22. We're just killing time until 9 p.m. We're gonna go home na. Ayaw mo pa umuwi, di ba? Oo, kasi sayang ang araw. Pero etong fashion mall na to, medyo weird kasi ngayon lang sila nagpapasok ng stock. Parang kaka-open na ata nila. Or nagre-restock siguro at the end of the day, di ba? Parang halos lahat ng stores nagre-restock. Anyway, ilang floors pa nito, pero hindi ko lang kung akit pa kami. Basta magaganda yung mga nila. Ganda ng benta. O benta nila dito. Parang very Korean street style. Oo, check nyo guys to. Ala Love Bonito. Parang mga ganun yung peg ng mga DDP Fashion Mall. Yeah. It's Gota tayo. Yeah. Dongdaemun, sa likod ng Dongdaemun Plaza. Ano yan? Bagay sa'yo. Tukat ka. Naku, mabubud. Parang Platinum Mall. Migliore. Okay guys, he won. He won. Tama siya. Night market pala to. Open pa lang sila ng 8:10 p.m. And they close at 5 a.m. That's wild. Ngayon pala nagsiset up. Smooth na buhay yung mall. Akala ko pa tapos na sila, nagre-restock na sila. Yung pala, kaka-open lang nila. So yung punta natin, open pala yung mall. Talagang sarado na sa morning. Ah, that's so... Kasi opens at 8:10. 8:10 until 5 p.m. a.m. Ano ko hindi marunong mag-English yung kausap ko yun? What time dito? 5, 8, 8. Oh, Hindi pa niwala. Parang what? Hindi ba kapaliwala? Gago, may nagsashop pa pala dito hanggang 5 a.m. Wild! O, alam niyo na ako saan pupunta guys. Kung hindi kayo makatulog, DDP Fashion Mall. Mga nocturnal dyan, mga night owl. Dito na lang kayo mag-hangout. Grabe! They have everything here, bags. Ano ulit? Wala akong makitang men's fashion, puro women's. Oo nga, yun lang. Pero limited yung selection ng pang men's. Ang mag-enjoy dito mga babae talaga.
Guys, hindi lang yung Dongdaemun Plaza ang pinupunta pala sa area natin. Ito rin. It's alive, guys. Hanggang 5 a.m. Oh my goodness. Ang ganda ng ano na to. Ang ganda ng mga stores. Saka ng mga benta nila. Hey guys, so we're in Amy Line. Store siya na may 3 floors. So, ang ganda rin dito kasi yung 3rd floor here, may cosmetics, skincare, and may mga snacks. So far, ang mura ng mga snacks na nakuha namin dito. Kaya, I would suggest to go here for the snacks na papasalubong. May box din sila, yung mga almonds with different flavors, and so many more. Like this one, 6 packs na to, guys, 200 pesos. Tapos ito, nasa 100 pesos na ata. 5 na yung laman nito. Mas mura kaysa sa convenience. Tingin pa tayo ng mga skincare and other stuff. Ano yung dala ng camera? For mine. Thank you. At that haul. Ang mura niyan, guys. Like ito, 200 pesos. Grabe. Morning guys! So it's day 4 here in Korea. It's already 11 a.m. And medyo late kami nakaalis today kasi late din namin nakauwi kagabi. Mga 10:30 p.m. na kami nakauwi. So pagod na kami nun. Late na rin kami nakatulog. Earlier, we went to a Mart 24 to buy breakfast kasi hindi kami nakabili ng breakfast kagabi. So I had tuna kimchi gimbap. Si Mumi kasi kung na ganun siya nag-sourdough tuna. So right now, we're heading to a post office to drop some package for Auntie Ellie. And then, after that, Itaewon kami ngayon. Itaewon kami today. So happy. And then, kung may time pa, mag-Hongdae din kami. Okay, let's go! See you guys there! Hey guys, we finally made it to Itaewon. So it's already 1:15 p.m. Natagalan kami doon sa post office kasi hindi nag-i-English yung mga guys. Kaya medyo kapa-kapa kami. Biglang nagutom si Mouse dahil hindi nga makapag-translate yung Google Translate na ginagamit nila. Pinagpawisan siya ng sobra. Anyway, we're here at Itaewon. So we're going to look for more shops today. And ikot-ikot lang kami dito sa area na to. Window shop lang kami and probably look for lunch right after around mga 2 p.m. Medyo nagutom na rin kami. May pinasukan kaming bakery kanina. Sobrang bango ng mga goods, kaya nagutom kami. Kinain namin yung mga snacks namin. Hi, Dre. Hey! Let's go around Itaewon. Hey, hanap na tayo food. Buti guys, merong elevator. Grabe, nakakapagod. Paakyat to Itaewon. Holy shnips. Guys, ang bango na ng bilingual. Yung tambourines. Yung combos. May notes nito. Ito yung nasa Murati. It's already 2:30 p.m. and we're on our way to Hongdae. So, tapos na kami sa Itaewon. Hindi namin siya maikot-ikot as I expected kasi ang hili niya sobra. Mapapagod talaga kayo kung aimlessly lang kayo umiikot-ikot, no? Yes. So, ang pinili ko lang puntahan dito yung tambourines kasi ang haba ng pila kahapon sa Songsu. So, dito walang pila. Naamoy ko na yung camo tsaka yung bilingual. Sobrang bango, guys. But I told myself I'm not gonna buy perfume here kasi we're gonna have our perfume class tomorrow. Papagaya ko na lang doon. Kung kaya mong gayahin.
biyahe. Sana nga. Yung terrain dito very challenging kasi up and down yung mga stores na makikita nyo. Katulad siya kahapon sa Songsun area. Meron siyang mga stores within the residential and commercial spaces. Nire-invent nila yung mga old structures into a cafe, stores na for clothes, for perfume or accessories. So yun yung makikita nyo dito. Pero hindi na namin tinagalan kasi grabe yung mga uphill. Ay, nakakapagod. So hopefully sa Hongdae, chill na yung daan doon tsaka straight. Nakakapagod yung hill. Pause na yung likod ko. So anyway, doon na rin kami sa Hongdae magla-lunch. If you guys saw our first vlog doon before, yung nakainan namin, I forgot kasi yung name kasi Korean siya. But doon namin dadalhin sila, mom. Hopefully maalala pa natin kung nasan. Kung hindi natin makita, madami na ibang pang choices doon na dapat natin matry. Oo nga, sa bagay. So yun lang, we're going to Hongdae. Tsaka ito palang Itaewon nga. It's one of the club spots nila. Siguro kaya na boarding kami kasi we're not into that scene. And morning, hindi naman to yung tapang Ay, ito na yung natin bus. Guys, time check, 3:15 PM. Nauubos yung oras namin sa commute talaga. Kasi bus lang kami. So, minsan mga 30 minutes away yung pinupuntahan namin. So, anyway, we're now in Hongdae and we're having them try the restaurant that we ate in after Everland. Ang sarap kasi dito. Tapos nag-improve na yung menu nila. Ang ganda na. May English version na rin. Mas aesthetic na yung food. Mas appealing na siya when choosing your dish. So, we're gonna order bulgogi hot pot. Dre will order yung may beef rice soup, live pancake, octopus mandu ulit. Sarap nun. Tsaka steamed. Ay, bone yan eh. Mga bone yan eh. Oo, wag yan. Ayan. Kaya bulgogi pinili ko. So, we're just gonna order. Good to be back here. I still don't know the name of this shop. Shop's restaurant. Tanong natin mamaya kung how they pronounce the restaurant name. At least sadala namin sila, Dre and Max dito. Try their good food. Laki ng serving nila talaga. At saka mura lang. Wow, ang sarap. Ang sarap. Yes. Kaya gagawin ko na yung bibimbap. Hey guys, it's 4 PM already. Kakatapos na namin kumain. Inaantok na kami ngayon. Sobrang nabusog kami. Sobrang dami namin nakain. You can already feel the tiredness sa lakad ng ilang araw. So every time na makakakain kami, parang gusto na namin matulog at mahiga. Though, nandito na tayo sa Hongdae area. Ito na yung pinuntahan natin. Gabi tayo nakarating dito. So we're trying to go back sa mga streets na napuntahan namin last time. Kasi gabi na yun, hindi namin siya masyado nakita and madaming tao. Sana ngayon hindi ganun kasikip, no? Mukha naman. Tsaka Monday ngayon eh. So siguro may pasok yung mga college students. Kasi para siyang university village. Ang dami ng mga cute shops dito. Parang Songsu yung vibe niya. Speaking of yung food pala kanina, sarap pa rin. So I ordered kimchi tofu stew. Tapos meron na siya kasamang bibimbap. Meron na rin pala siya kasamang clam sa loob para for protein. Pati pala egg meron. Sa'yo, ano in-order mo? I ordered bulgogi. Basic bulgogi. Ang sarap naman niya. Tsaka ang daming beef sa loob. So na-enjoy ko yun with rice. And isang surprise for me is yung chives pancake. Ang sarap pala niya. Sayang, hindi kasi siya kumakain ng chives. Pero ang sarap nun. So ngayon, I'm ready to sleep. God. Naantok na yung mata ko. Parang naantok ako. Oh my gosh. Anyway, so that's it. Ikot-ikot muna tayo sa Hongdae. Dami ng itong AirPods Pro na case, so millennials, 90s kids. Only you would know. Did you even go to CSA? Hi guys! Finally, nakita na namin ang Hongdae sa morning. Afternoon pala. So, hindi siya ganun pakatao ngayon and sakto na yung weather kaya kahit di kami maka-jack. Oh, medyo mainit nga. Minute siya ngayon. Pero yan, ang ganda pa rin dito. Ang ganda ng shops. Mas marami kami nakikita kasi maliwanag. Yes. Saka hindi kami sobrang pagod since before galing kami Everland nun. Oo nga.
So more energy to go around Hongdae. Yay! Yung nausong labubo. Ang laki. Puffers? Me? Wait, kung may gusto. 29,000 lang. Hey guys, it's 5 p.m. We're here in Hongdae Festival Street. It's 2 blocks away from Hongdae Street. Ang dami ring mga kuchi-kuching stores. Yeah, hindi pa namin na-reach tong part na to nung nagpunta kami sa Hongdae. But sobrang laki pa ng space dito pag wala masyadong tao. Pero mga makikita nyo dito, mostly mga clothes stores, skincare, at saka mga labubu stuff. Labubu stuff. Pati mga photo booth. Ang dami. Yeah, yun din pala. So, ikot muna kami guys kasi meron pong mga small streets na hindi mo akalaing may stores. So, titingin-tingin muna kami. Guys, nawawala na yung kasama naming dalawa. Nag-shoot lang kami. Hindi na namin sila makita. Baka nag-olive young sila. Baka, tingnan natin. So, tingnan na lang namin. Sige, order muna tayo. Uy, ano gusto mo? Yung kanya i-take in. Hindi mo sabi niya hindi daw masarap to. Yan, ganyan. Guys, kain. Naantok na rin ako. Sakto na yung uwi namin. Search ko. Sarap ng boneless chicken sa. Ako yung chicken dito sa akin. Dito siya yung parang McDonald's. Hey guys, so it's 8:30 p.m. and kakarating lang namin sa bus stop near our Airbnb. We also had our dinner sa Loteria. So I ordered a burger. Si bulgogi na double burger siya. It has lettuce and tomato na super sarap at ang lasa ng meat. And then we also had chicken nuggets. It's so different from the other nuggets na na-try namin. Super sarap ng boneless chicken. It's so juicy and malaman. Unlike other chicken nuggets na parang sobrang ground na yung loob. Ito may buo-buo pang chunks. So I also ordered Hanwoo bulgogi burger for breakfast tomorrow kasi busog na ako kanina. So anyway, that was it for our day 4 here in Seoul. We went to Itaewon and Hongdae. Medyo nakakapagod yung Itaewon pala kasi uphill and downhill siya. So super ganda ng doon, ng view. Kung nasa uphill, kakitang-kita mo lahat ng stores and basta ang ganda ng pagka-layout ng nila, mga stores doon. Super aesthetic. Tsaka ang daming alleyways na hindi mo akalain may mga stores like Emis, may Superdry. Sabi namin, what? Sa kanto na yun may Superdry pa. Kailangan talaga susuyurin nyo yung every corner doon sa Itaewon kasi madami talaga kayong mga little shops na makikita pang iba. Yeah, and punong-puno ng cafes. Sadly, hindi kami ma-coffee, so hindi kami nag-cafe hopping dito. And if you're into clubs, dun kayo sa Itaewon talaga. Pero hindi namin scene yun. Nagustuhan naman namin yung shop scene doon, retail scene. It reminded us of Melrose Avenue or Robertson Place dun sa, if you guys have been to Los Angeles. For Hongdae naman, wala akong masabi sa Hongdae. Maganda naman yung Hongdae. Para siyang talaga, hip scene. Very millennial, Gen Z vibe. Yeah. Kung nakikita nyo kanina, yung Hongdae in morning, parang hindi siya lively. Iba yung feeling. Iba yung sa gabi. Mas maganda pala talaga ang Hongdae at night kasi open na lahat ng lights. Yun yung na-compare ko siya nung unang punta namin at saka nung afternoon. Tapos inabutan kami na medyo madilim na doon. Mas maganda pala siya sa gabi. Mas maganda siya sa gabi kasi it reminds us of Times Square naman. Para tayong US dito. Naglakad-lakad kami the whole day. Around 15,000 steps kami. Kaya pagod na kami.
Maaga kami nakauwi today kasi puyat din kami last night. So, babawi na lang kami tomorrow. See you guys in our next vlog. Watch out for our date day. We're gonna try one of the photo booths here kasi ang ganda ng mga concept ng photo booths dito. And we will also go to one of the parks. Kasi nagkikrave na siya ng nature, guys. As an introvert, we need to recharge in our peaceful environment. So that's it for this vlog, guys. I hope you liked it. Please like and subscribe. And see you on the next one. Good night!